Meron lang akong nakalimutan mga kapanalig na pabutasan pala. Ito sa YouTube, ang daming nagandahan dyan sa ating sliding door. Yes! Alright! O habang nakaupo tayong ganun, pag tumingin tayo sa kanan, yung view natin. At doon naman po sa mga comment nyo na kailangan may screen. Sige po, i-ano na lang natin, sa susunod na lang kasi. Para po sa lahat na nagtatanong, no, para updated din kayo kung magkano ang nagastos ko sa pagpagawa ng hagdan at simulan ng magbulitan kasama si Nuy TV. Good morning mga kapanalig. At yan na nga, so nandito pa rin tayo sa Kampanalig, alam nyo na. At napakita ko na sa inyo yung natapos nating bintana mga kapanalig, no. Ngayon malamig pa rin at nandito si Kuya JP na nag-e-edit. May bisita na si paring Kanoy, oh. Nandun nag-e-edit. Huwag muna natin istorbohin. Si Kabugoy nandito na. Tinawagan natin si Kanoy kanina at nasa bahay pa. Si Utol naman malamang nasa bahay pa yun mga kapanalig. Maaga pa rin naman. At yung mga gagawa dito, update lang natin. Medyo malilate lang sila ng dating dahil nga nagkasakit yung yung tauhan niya. So walang magdadrive siguro nung service. Kaya mamaya pang hapon makakarating yun or tanghali. Mamaya pa natin makikita yung ikakabit na na hagdan. Sa ngayon daldalan muna tayo mga kapanalig. Tinatapos ko lang din yung labahin ko doon sa baba para meron akong maisuot. Sinuot ko na nga yung yung bigay ni Ma'am Mayfloor kahit pang lakad to kasi wala na akong masuot eh. Kaya kailangan maglaba muna ako mga kapanalig. Meron naman tayong dryer kaya kahit ganito ang panahon matutuyo yan. Raji, bisitahin ulit natin. Diyan muna kayo. Yeah. Yung mga brief ko wala na rin akong masuot eh. Ginagawa ko na ng side B. Side B, side C. Ang ganda nung no? Ang ganda nung pinaka salamin natin sa taas. Bumagay talaga sa bahay. The best. Pang nature, kitang kita. Ito yung aking laban. Napuno na kaya? Let's go. Hina ng tubig oh. Paano kaya makakapuno yung pag ganyan? Tatagal. Balikan na lang natin yan. Umuulan na. Ang lamig ng klima. Sarap matulog. Takbo. Takbo para hindi tayo lamigin. Oo, ginawa siguro kaya. Oo nga. Babiyahe pa lang si Utol. Oras natin 9:46 na eh. So ang dating nila siguro mga after lunch na mga 1. Matuloy naman mag-drive yung mga yun. Naalala ko bigla kahapon pala, mga bandang hapon, niyari na rin nila yung mga steps nung ating hagdan. So papakita ko sa inyo sa baba. Hindi ko na na-video kahapon eh. Inintindi ko kasi yung paggawa nung salamin. Sinimulan na nila. Mamaya ipagpapatuloy yan. Hinintay pa rin natin silang makarating eh. Ito na yung mahabang tubo na ibinaba nila dito. Mabigat yan mga kapanalig at makapal. So sabi ni Kuya, papalitan niya raw tong tubular kung tawagin na to kasi manipis. Kailangan yung medyo makapal kasi baka mabutas daw pag winelding niya. Ito yung mga steps na nakumpleto kahapon. Ito na. Solid nito, ang bigat. 1, 2, 3, 4. Hindi ko na mabilang, baka mahiwa tayo. May matali yung ibang part eh. Ito po yung magiging step ng ating hagdan. Ayan. Excited na ako. Tomorrow morning, wow, order na tayo ng ng karagdagang semento. Ito, ayan. Ang natitira na lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. Order pa tayo ng 20 piraso. Kasi ang sabi ni Kuya Ogie, nasa 50 pieces nga yung total ng semento na magagastos natin dito. So nakaka-30 na kami. Kaya kulang pa ng 20. Yung buhangin naman, tapos ng hakutin ng mga bata kahapon. Ayan, nabayaran ko na rin sila. Wala na tayong iintindihin dyan. Kompleto na.
Hindi naman mauubos agad yan sa bahay. Magagamit pa natin yan sa mga susunod na iduduktong natin, no? Doon sa bandang CR. Yan, dami niyan, 2 elf yan eh. Lapad din sila, ano, sila bossing. Mga after lunch na siguro yun. Excited na ako sa hagdan eh. Tagalin. Gusto mo gawin natin habang wala sila? Oo nga, tayo na lang kaya gumawa. Marunong naman ako mag-welding eh. Si Kabugi nagwe-welding yan. Butas-butas nga lang yun. Gusto ko ng ano, umakyat sa hagdan na paikot na pag ganun. Tiyaga-tiyaga lang. Katulad nga ng salamin, hinintay lang natin, nagawa na. Ganun lang din sa hagdan. Tama paghihintay lang, okay? Yeah! Nakakalimutan ko na yung aking labahin. Kailangan may sampay na siya para matuyo. Kahit walang ulan, malakas ang hangin, eh di tuyo pa rin yan. Ano daw? Kahit walang araw pala. Ano ba yan? Kahit walang araw, basta malakas ang hangin, tuyo yan. Opo. Linisin ko pala itong munang kwarto. Yung mga simento na ano, namuo, hindi natin naalis. Tigas oh. Tigas. Tigas ah. Walis muna ako. Saan na ba yung akin yung magic walis? Buti na nakabili na tayo ng magic walis. Sa halagang, ano ba ito? 250 ba ito? Walis. Sasampay na ang labandero. Pagkatapos natin dito sa kwarto, syempre dito naman tayo laba para mamaya pag ano ng birthday ni Kanoy, wala na ako intindihin kung meron pa ako isusot mamaya, di ba? Sa wakas, tapos na tayo maglaba mga kapanalig at nandiyan na si paring Kanoy, ang birthday boy. So may dala siyang mga bangus, mamaya magluluto kami. Medyo masama pa ang panahon. Ayan, kaya suot na natin ng jacket ulit. Nabigay ni Ma'am Mayfloor, maraming salamat po ulit. Game na! Ayan. Nasa kusina ata sila. Dahil may ganap mamaya dyan sa kubo, ligpitin muna natin yung mga gamit natin. Dali natin sa kwarto para hindi makasagabal. Yeah. Mga isang linggo't kalahati mga kapanalig, sabi ni Kuya Ogie, matatapos na tong pagpapalitada ng bahay. Malapit-lapit na rin para makapag-ano na tayo, makapagbili na tayo ng tiles para dito sa may lababo at ma-setup na rin yung gripo dito at mabutasan para dun sa mga tubo. Marami pa rin kailangan bilhin. Kaya kailangan maglaan pa rin tayo ng budget para doon. Ito yung tubo na ikakabit nga. Ayan, ganyan siya kakapal doon sa ating hagdan. Kaya hindi ito yung hindi ito yung parang lulundo-lundo at gagalaw-galaw mga kapanalig, kasi yung ating tubo ay matigas. Meron daw kasing ibang na hagdan na pag umaakyat lumulundo-lundo, gumagalaw-galaw dahil manipis nga yung materyales. Pero ito sinusulit ni Kuya o ni Sir yung gumagawa na magiging maganda yung kalalabasan ng ating hagdan.
Time check, 12:03 na ng tanghali. Pero parang hindi tanghali mga kapanalig, parang mga alas 5 na ng hapon o para mag-uumaga pa lang dahil sa klima. Ganito ang klima namin ngayon. Mamaya pa mag-prepare kasi masyado pang maaga. So siguro mga 3 o 2 ganyan. Mag-prepare nung ano ni Kanoy. Nagpapahinga pa si Kanoy. Nasa si Kanoy ra? Nasa loob. Oo, kasi nagpapahinga kasi mamaya nag-iipon ka ng lakas para mamaya, no? Ayos yan. Tayo mag-edit muna tayo ng video. At si Kuya JP mga kapanalig ay naman problema kung paano siya maliligo, sapagkat ang ating panahon ngayon ay tignan nyo naman. Oh, kaya mo yan, manalig ka lang. Mag-ingat ka lang sa mga bumabagsak na bulalakaw. Pinukul ako kanina, tumatay ako. Hindi, maganda yung hindi niya alam kasi pag sinabi natin, alerto yan eh. Maganda pag sa susunod na lang kasi hanggang bukas pa naman siya dito eh. Dadala rin akong bato. Baka hollow blocks na mo yung mo, laki nun ha. Kaya mo yan, kuya. Meron lang akong nakalimutan mga kapanalig na pabutasan pala. Hindi ko na napaabang yung exhaust fan. Dito, kahit dito sa gilid, yung exhaust para yung yung usok ng linuluto diretso na sa labas, hindi na ikot dito sa loob. Pag may mga bintana na kasi to, lalo na pag malamig, lahat nakasara. So pag nagluluto, sabagay pwede naman buksan tong pinakabintana dito. Pero mas maganda kung may exhaust fan, para hindi na rin diretso yung usok nga doon sa taas ng kwarto. Dahil etong tuktok na to, ayan yung pinaka-kwarto ko. Diyan nakalapag yung kama mga kapanalig. No? Pwede naman natin pabutasan yan. Tapos pakonektahan na lang natin ng switch. Nung nakaraan, tinanong na tayo ni Daddy Oms kung saan nakalagay yung kalan. Siyempre kung saan nakalagay yung kalan, doon din nakalagay yung tangke. So dapat iiwas natin yung water filter. So magiging pwesto ng water filter dito po. Yan, dyan sa ilalim. Tapos meron siyang solo na labasan ng tubig para kuhanan natin ng inumin, para masasala siya ng gusto. Maganda yung water filter na yun, nakita nyo naman mga kapanalig, kasi malaki siya, tsaka tatluhan. Talaga nasasala yung mga bato-bato at dumi. Nanonood ako kahapon ng ginagawa nila bossing, yung bintana, tapos ng itong pagsusukat sa mga bakal. Na-realize ko lang mga kapanalig na hindi talaga ako pwede sa ganitong trabaho, yung mga pagsukat-sukat na ganito. Kasi talagang ang laki ng kailangan ng mat. Kasi siya, divided by, tapos ita-times mo sa ganun. Sabi ko, hindi talaga ako pwede dito. Malamang malugi lang yung negosyo pag pag ako yung nagtayo ng ganun. Kailangan talaga magaling ka sa para hindi sobra, hindi rin kulang. Kailangan sakto. Katulad niya sa mga bintana, pag sinukat niya yan, kailangan hindi naman saktuhan. Kasi may basta may mga ganun ako narinig eh. Ang galing. Siyempre sa hagdan din. Pag nalaman mo yung sukat o taas, alam mo na kung ilang baitang. Imamat mo lang yun. Hindi talaga ako pwede doon. Pang vlogger lang ako mga kapanalig, tsaka pang kalokohan. Tsaka nakakahanga talaga kasi pag pinasukat mo, tapos titignan lang kung anong sukat, tapos kung anong materyales, alam na agad kung magkano, ganun kabilis. Sabagay matagal na sila sa ganitong negosyo, kaya sinisisiw na lang nila mga kapanalig, no. Tulin na lang nila pagka lista, sulat. Okay na, mabibigay niya na sa iyo kung magkano, kasama may labor, mga ganun. Kahapon talagang hinintay ko matapos yung pagkakabit ng salamin. Ang plano ko sana, puputulin ko ulit yung vlog ko para pag ginawa, another vlog na naman. Pero sabi ko wag na, kailangan isama ko na lang para solid din yung yung content, para makita nyo na kung yung itsura. Kasi alam ko, hindi lang ako yung naghihintay ng pagkakabit ng sliding door na yan, pati kayo mga kapanalig. At ang saya ko kasi ang dami nagandahan. Nung pinost ko sa Facebook, tapos nung in-upload ko sa YouTube, ang dami nagandahan dyan sa ating sliding door. Hintayin nyo pa yung yung dito, yung ating grills. Yan, mas maganda yan.
no, magkakaroon na ng forma ang bahay. Tas tamang linis-linis na lang para matirahan na ng maayos at maging komportable tayo dito sa loob. Wala pa rin sila bossing, naiwan dito si Jovan, yung isang yung isang manggagawa. Baka bukas na yun, makapunta kasi nga may sakit yung tauhan niya eh. Pero nakabili na ng nakabili na ng tubo para doon sa kubo natin. O ipapakabit na natin yun. So hukayin, tapos tubo, tapos lalagyan ng pinaka bakal sa ilalim, tapos tatabunan ng semento para matibay. Hindi na siya mahuhugot basta-basta. Itatanong ko na rin pala, baka nagkakabit sila ng yung dito, yung pinaka canopy o yung sa terrace. Kailangan pala may canopy rin 'tong mga to. Kasi baka pag umuulan, sa bagay naman tayo, naka sliding window, hindi naman basta-basta papasok yan kasi merong sealant yung bawat gilid, so hindi papasok. Yung dito lang tatanungin natin, bakal na rin papalagay natin para kung umulan hindi nga mababasa itong pintuan natin. Itong pintuan kasi pag malamig sumisikip, pero pag hindi naman malamig maluwag naman mga kapanalig. Ganyan yung kahoy na pero okay naman, maganda naman siya. Yung pintuan natin na to, nabanggit ko na rin naman po, di ba? Pangsamantala lang to, yung pintuan natin ng kwarto. Kasi bibili pa tayo ng magandang pintuan para bagay naman sa bahay. Salamat ulit kay Daddy Oms kasi nilagyan niya ng pinto pangsamantala. Para pag talagang malamig, pwede ako magkulong diyan mga kapanalig. Katulad kanina malamig, kaya nilinis ko yung kwarto. Tapos diyan ako nag-stay para hindi natin maramdaman yung lamig. Pero ngayon nakasando lang ako, di ba? Gusto ko makita yung kamachohan ko, di ba? May isa-suggest lang ako dun sa gagawa. Tatanong ko kung kaya nila na magkaroon ng ng space ng pintuan dito. Yung parang pwede siyang i-open, parang pinaka-gate. Kasi pag-iipunan ko yung paglagay ng lambat dito. 'Di ba noon ko pa sinasabi sa inyo 'yan? Tapos binanggit din sa akin ni Kuya JP na meron nang gumagawa daw dito. So sabi ko, titingnan natin pag-ipunan ko. Pero sa huli na 'yon. Pag meron kasing pinaka-gate doon, pag walang tao dito sa pinaka-lambat o duyan na nagre-relax, pwede nating isara. 'Di ba? Tapos para tama. Kasi ang pangit naman kung kalahati lang, di ba? Kaya kailangan kompleto din pero may pinaka-gate. Dito, kaya tayo. Alam ko naman nag-gets nyo na yung aking tinutukoy, pero gusto kong pumunta dito para mapaliwanag na maayos. Dito po, di ba? Diretso ang grills. Tapos magkakaroon tayo ng parang gate dito na nabubuksan. Para pag naglagay tayo ng lambat dito, pwedeng pumasok. Tapos dito yung aking pinto ng kwarto, di ba? O pwedeng dyan, maglalagay lang tayo ng unan, tapos mga libro para yung bisita, pwede silang magbasa-basa. Maganda din dito kasi kung malamig, mainitan sila kasi walang bintana mga kapanalig, di ba? Close na close yan. O kung nainitan naman, pwede buksan. Magiging dalawa tambayan natin dito, maglalagay tayo sopa dyan. Yan, tapos dito pwede rin mga lambat. Nakakita na ba kayo nun? Yung may lambat sa pinaka-space ng taas. Tapos pwede kang magpahinga, magbasa-basa ng libro. Ganyan. Labas tayo ulit dito. Paano muna natin to? Labas tayo ulit dito. Kain ka na dyan, ha? Yes! Alright. Ganyan ang panahon natin ngayon. Kung gusto lang nating makichismis sa mga ibon, makichismis sa mga kuliglig, at makita ang mga berdeng halaman, labas lang tayo dito. Yan, kitang-kita ko na yung sarili ko dito. Alright. May mga nabasa ako sa comment na palagyan ko na raw lahat ng salamin. Ano po tayo doon? Naisip ko na rin yun, pero syempre pag-ipunan ko pa, kailangan isang bagsakan na lang mayroon kasi yung pabalik-balik, di ba? Nakita mo naman yung kalagayan ni Sir, yung naggagawa na medyo nahihirapan bumaba dahil nga may rayuma. So kailangan isang bagsakan na lang dito. Pag-ipunan ko pa, ipapasukat lahat ng kulang para isang bagsakan na lang. Ganda, no? Okay, so papunta na raw sila, Sir, mga kapanalig. Makikita na natin mamaya yung paggawa ng ating hagdan. So kung nagandahan kayo dito sa ating salamin, syempre mas magagandahan kayo sa tawag dito, sa hagdan. Di ba?
Perfect yan. Yung ating sa hagdan kulay itim. Tapos ito itim din. Itim ba to o brown? Parang brown eh. No? Ito, hihiramin natin tong hagdan nila. Kasi yung hagdan nga natin naputol na. Para makaakyat tayo dito sa bubong. Yung ano kasi, yung pinakatungtungan ng tawag dito, ng Starlink, hindi na pinturahan, kinakalawang. Tapos yung kalawang, bumabagsak dun sa pinakbubong. So nahahawa yung bubong natin, baka yun nga, kalawangin lahat. Kailangan maagapan. So yun nga, dito yung aking kama. Tapos pwede tayo maglagay ng upuan dito na ano, yung sakto lang, yung nakaka-relax siya pag umupo. O habang nakaupo tayong ganun, pag tumingin tayo sa kanan, yung view natin, 'di ba? Nature na nature na. O, pwede rin naman tayo sa kama habang nakahiga, pagising natin, 'di ba? Nature agad yung ating ano, makikita. Pero maglalagay tayo ng kortina. O, yung mga ano, yung magandang kortina naman yung babagay din sa lugar, 'di ba? Kasi nga, syempre pag gabi, nakabukas ang ilaw, kita tayo doon sa ano, kabilang ibayo. Mamaya makaligtaan ko, no? Makakaligo ko lang. Tapos subutubad ako dito, nagbibihis. Ang daming nanonood doon. Okay, live show. My goodness, baka makita nila yung anaconda dito na tinatago. May mga ano rin din kasi dyan eh. May mga bahay-bahay hindi lang kita kasi matataas yung puno. Ayan. Dito, malayo na naman yung mga bahay dito. Doon pa banda. Ayan. At doon naman po sa mga comment nyo na kailangan may screen. Sige po, i-ano na lang natin sa susunod na lang kasi hindi ko pa kaya ng sabay-sabay yung gastos eh. Kailangan talaga may screen dito kasi sa lugar namin may mga time na malamok. Lalo na paghapon, ganyan. Ang lalaki ng lamok dito. Tapos pag tagbangga, maraming langaw. Kaya kailangan talaga mayroong screen para kung sakaling buksan yung bintana, hindi basta-basta makakapasok yung mga langaw. No? Papasok pa rin yung hangin, pero yung langaw, pigil, tsaka yung mga insekto. Lalo na yung gamo-gamo. Ang dami din dito minsan mga kapanalig sa gabi. O kung may mga screen yan, pwede nating ano, isara, hindi sila makakapasok. Yung pala dapat nating intindihin yung mga screen talaga. Maraming salamat sa comment nyo. Yung kwarto na maluwag mga kapanalig ay matutupad ko na rin sa pangarap ko. Dahil nga yung kwarto ko dati, nakwento ko na ba yun? Yung kwarto ko dati sa Nabotas mga kapanalig ay dating CR. No? Tapos saktong-sakto lang yung higa mo doon. Pagka higa mo, konti na lang, sasayad na yung ulo mo sa ano, sa pader dito sa ulunan. Tapos yung paa naman konti na lang. Tapos yung kamay mo hindi mo siya magaganon dalawa. Hindi kaya. Talagang nakaganon yung isa. Dating CR na ginawa ko, nilagyan ko siya ng tiles, tapos pininturahan para gumanda, tapos linagyan ko lang ng pinto, tapos ilaw. Kwarto na. Doon kami tumira ni Budang. Alam ko yung iba na ano na to eh, na nakwento ko na. Doon kami tumira ni Budang ng 1 taon. Ang tawag ko talaga doon mga kapanalig, nicho. Kasi talagang ansikip lang. Tapos tumatambay pa kami ng mga kaibigan ko doon, nagpo-food trip, doon kami sa loob ng ano, nicho tawagin mga kapanalig. Kaya masaya lang ako kasi ngayon yung dating ganun ang lagay ng buhay ko na maliit yung kwarto, eh ngayon ang laki ng mga kapanalig. Natutupad din yung mga pangarap ko dahil sa pagsisikap din at pagtsatsaga. Ayan. Ilang katao na kasya dito. Dito sa side na to, talagang ano lang to, mga damitan, ganyan yung mga importanteng gamit. Dito ilalagay mga box, kung ano-ano, para dito baluwag lang. Kama lang nandito tsaka upuan. Ayan, tapos kikisamihan pa natin yan para mas maganda. Lalagyan din natin ng ilaw o yung mga nagbiblink-blink na ilaw para maganda pag gabi, no? Yun, ano po, tsaka yun nga, may mga nag-comment din na ito ang unahin ko na ano, na ipagawa. Opo, gagawin ko yun. Ito yung unahin kong pagawa, lalagyan ko na siya ng pinaka-harang, pinto, tapos kisame. Medyo mura lang naman ang maano nun, magagastos doon kasi maliit lang naman yung space ng ano dito, ng kisame, ganyan, pati dito. Yung sa labas, tsaka na yan, tsaka doon. Dito pwede natin pinturahan, tapos lagyan ng ano, ng tiles na dinidikit lang. Para kung uwi tayo dito, o kung uwi si Budang, o kaya yung dalawa kong anak, meron kaming lugar na pwedeng ano, tulugan na nakaka-relax. Or kung meron mga guest din, wow guest, may mga bisitang hindi sanay matulog sa kubo, pwede natin patulugin dito mga kapanalig sa kwarto. No, ang luwag niyan. Kahit maglatag lang diyan ng ano, yun nga yung sinasabi ko, kailangan ko talagang magpundar ng mga
tulugan. Para kung may bisita, pwedeng maglatag lang dyan. Tapos mabangong kumot, mabangong unan, di ba? Yung hindi amoy tokmol, di ba? Ayun ang gagawin ko dito mga kapanalig. Ang dami kong plano dito. Ngayon natutupad na. Dati tinitignan ko lang 'to eh. Pag umuulan, nakikita ko, sabi ko, ayan na naman, umuulan na naman. Tapos ang ingay kasi yung palo ng tolda, bush, bush. Yan oh. Yan mga sira-sira dahil dito. Hindi talaga kinakaya yung hangin mga kapanalig. Pero ngayon tignan nyo na meron ng bintana, meron ng salamin, hindi na natin gaano ramdam. Napakalaking bagay. Saglit nga. Uupo muna ako. Gusto ko mapili. Upo muna ako dito. Dito sa tapat. Tapos nakatitig tayo doon. Nagawa ko na to dati kaso wala pang salamin ng mga time na yun. Ulitin lang natin na meron na. Wow. Nakaka-relax no? Galing. Hindi ko akalain na magagawa ko itong ganitong bagay mga kapanalig. Makapagpatayo ko ng bahay, makakabili ako ng lupa. Hindi ko talaga kasi alam dati kung saan ang buhay ko eh, kung saan papunta. Pero nung naging content creator ako, sabi ko sige i-push ko na to kasi wala na akong ibang alam gawin. Diba? O sige, pwede tayong pumasok sa mga sa mga fast food, ganyan, construction, sa pabrika pwede. Pero syempre yung pangarap ko, gusto ko rin tumaas. Kaya sabi ko, ipupush ko tong sa social media. At nangyari na mga kapanalig sa loob ng 5 years ko sa sa mundo ng social media. Ito na. Nakapundar na ako ng paunti-unti, natatapos na. Ayan. Hindi ko pang hinayangan na dito yung pera ko mga kapanalig na dito ko lahat dalhin. Kasi habang meron na dadagdag dito sa bahay na maganda, napakasarap sa pakiramdam. Kahit nasabihin mo yung pera ko sakto na lang, no, bago umabot sa sahuran, okay lang yun, mahalaga. Dito ko nalalagay. Para po sa lahat na nagtatanong, no, para updated din kayo kung magkano ang nagastos ko sa pagpagawa ng hagdan at grills. Ulitin ko lang po, no, umabot siya ng 43,000 yung hagdan at saka yung grills dito. 43,000 po. Kasi may mga design pa po yun sa gilid eh. Makikita nyo yung hagdan, di ba yung karaniwan na hagdan, paikot lang. Tapos walang mga kung ano-ano nakalagay, pero sa akin meron po. Gusto ko kasi masaya ako pag nakikita ko yun. Tapos ang grills, umabot ata sa nasa 7,000 something. O yun po. Kaya ayun. Tapos dito naman sa ating salamin, inabot po ito ng 11,500. Yan po ang naging yan po ang napuntahan ng pera ko sa pa-challenge ni Idol at sa sahod ko sa YouTube. Ayan po yan. Para sa lahat po ng naghihintay ng paggawa ng bahay, alam ko masaya kayo mga kapanalig. Alam ko masaya kayo sa nakikita ko. At maraming salamat din sa lahat ng nagko-comment at bumabati sa akin ng congrats dahil yung pangarap ko, yung tingin ko na natutupad. Maraming salamat po sa inyo. Syempre kung hindi naman dahil sa inyo, hindi ko rin talaga magagawa to. Paulit-ulit ako nagpapasalamat sa lahat ng nanonood, sa mga silent viewers, sa mga solid dyan, yung mga OFW natin, yung mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. And dahil dyan, malaki ang naitutulong, no? Oh. Bago matapos tong 2025, malaki na talaga ang pagbabago nitong bahay. Kasi halos lahat ng sahod ko mga kapanalig, maliit man o talagang magpapagawa tayo at magpapagawa. Kukuha ko dun sa sahod ko para yan, makumpleto. Pintura, parang trip ko muna palagyan ng yung water tawag dito. Basta yung hindi siya pasukin ng tubig. Parang pintura rin siya. Gusto ko yung design niya kasi para siyang matte black yung kulay. Parang gano'n na lang yung gusto ko sa labas Para tayo sa ulan, mas safe. Yan na. Game na! Let's go! Ayan na si Kanoy, nagising na. Nagpahinga kasi kanina So ngayon, magluluto na siya. Kung natuloy lang yung trabaho kahapon, tapos na ni Kuya Ogie itong baba na to Ay, sumikat na ang araw. Pinagbibigyan talaga si Kanoy. Dahil birthday mo, pasisikatin ko ang araw. Kumain na ako.
dito sa bakod, hindi ko pa babwire na lang siguro muna, no? Hindi muna ako magpapabakod talaga ng ano, yung bato. Siguro babwire muna para meron lang pala tandaan na kung hanggang saan yung lupa ko, mga kapanalig. Ang tagal na nito, hindi ko pa na ano eh. Dati meron lang yung tali. Kaso lang yung tali ginamit namin dun sa kubo. Dahil malaki nga yung butas nito, mga kapanalig, nilaki na rin ni kuya yung mga baitang natin. Eto. Saan ba ginagamit to? Ah, di ba ito yung mga pang jeep, pre? Mga sa jeep? No? Ay, hindi ba ito yun? Ah, stainless, pero ito hindi. Siguro kung stainless yung pinagawa ko dito, ang mahal nun. Siguro doble-doble ng ano, halaga. Diba? Kasi yung stainless na simple lang, ang mahal na ng abutin eh. Paano pa kaya kung ano, may mga design. Malamang hindi na tayo nakapagpagabit ng bintana, hindi na rin tayo palitada. Ayan, ingat-ingat lang tayo kasi matalim. Alright. Tabi natin to, baka masama sa welding. Bibili na rin pala ako ng ano, yung pangduktong dito sa wire na to, tsaka hose, para maibaon na yung hose dito sa pader at ma-finish na rin yan. Kasi pag ganito, parang ang pangit tignan, 'di ba? May mga nakalawit. Kung kailangan doon na siya sa pinakataas. 'Di ba? Isa-isahin ko lang. Ngayon ko lang naisip eh. Mas maganda pag ano, no, nakalubog na sa pader. Pag nabuo tong lababo na to, gusto ko ako yung unang maghuhugas ng pinggan, ako yung unang magluluto, mga kapanalig, para talagang ano, tumatak sa akin, no. Kumbaga, pag okay na, nalagyan na ng tiles, tapos meron ng tubig, na-setup na yung pinaka-lababo natin, na-setup na yung pinaka-kalan, naka-setup na yung mga platuhan dito, yung mga mangkok, sangkalan, at kung ano sa paggamit sa pagluto, gusto ko ako mauuna. Para talagang ano, wala lang, syempre akin yan eh. Parang yung inidoro dati doon sa ano, di ba dati wala kaming CR dito. Tapos nung gumawa ng CR si Kadede, nung kami nagtulong, ako yung unang dumumi. Ganun lang, gusto ko lang lagi ako yung una. Dito maglalagay pa tayo ng saksakan para to sa videoke. Ilalagay natin diyan yung ano, yung waterproof. Sa bagay magkakaroon naman pala ng ano dito, bubong o canopy, kaya hindi na maapektuhan yan. Lalagyan na lang natin ng pinakasaksakan. Ayan, yung may takip ha, yung may lock, kasi baka mamaya may makisaksak sa labas eh. Joke lang. Ano pa ba pwede nating ma-i-update dito sa inyo? So hintayin na nga natin yung gumagawa dahil on the way na raw. So sa next vlog natin makikita nyo na kung paanong assemblein yung ating hagdan. Hindi ko pa alam kung hanggang saan naabutin, mga kapanalig, yung kanilang paggawa kasi medyo late na rin, tanghali na. Abutin na sila ng gabi ulit sa paggawa dito. Pero malamang sa malamang meron magagawa yan dahil matuloy naman kumilos yung mga manggagawa natin. So magpapaalam muna ako, mga kapanalig. Maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat dahil ayan, iniintay nyo yung kung ano matatapos dito sa bahay. Magkita-kita na tayo sa next update. Bye bye. Simulan na